Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang gabi, no? Ito yung kahapon sana na i-content ko tungkol kay Reborn kagabi. Kaya lang talaga nagkaroon ako ng trouble. Nagkaroon ako ng trouble dito sa dito sa video na to. Ang title ng video ay yung kay Reborn. Ano bang title nun? Actually parang rerun to ni Reborn eh. Yung kasi dito sa video na to, yung tungkol sa Black Lady, yung The Black Lady House, yung may kandila na lumulutang. Kasi I'm so sorry, sino ba nag-request sa akin ito? Kumpleto pa yung jealousy nito eh, nitong bahay na to eh, tinan nyo. So rerun ito, lumang video to. Kumpleto pa yung jealousy niyan. Di ba yung pinupuntahan nila, wala nang jealousy. So ito yung pero recent upload ni Reborn to. Alam ko rerun to eh. The Black Lady House, Day Exploration, Kandila Lumulutang. So ang nag-request sa akin kasi nito, maraming nagre-request. Maraming nagsasabi. Ang nag-request ay si Ma'am Ai Mizuno. Diba? Ma'am Ai Mizuno, ito sinabi ni Ma'am Ai Mizuno. Sabi niya, idol yung bago po yung title, The Black Lady House, The Exploration. Pakitingin, bandang 1948, paglipat ng kandila sa kabilang table, sa bandang baba po, may nagtatago sa baba ng table. Yung niya, pakipanood kung po pwede 1000% fake po kasi sabi niya nag-iisa lang daw siya. Pero may tao siyang kasama, the title The Black Lady House, talagang pinanood ko to ilang beses, marami na akong dito eh, marami na akong kinasabwat dito na mag-a-analyze eh. Si RVS, di ba? Si RVS, Ma'am Lenny Gonzales, di ba, sinend ko rin sa'yo. May tinuturo si Ma'am Lenny Gonzales pero hindi ako convince eh. Isisend ko rin sana kay Squeaky Pickles, kaya lang masama yata ang pakiramdam. Kaya kay RBS na lang tsaka Ma'am Lenny Gonzales ko pina-analyze pati sa BFCI. 'Di ba? Pero wala talaga Ma'am Ai Mizuno. Wala talaga. 'Di ba? Wala talagang wait lang ha. I-send ko kay kay Squeaky Pickles kung may siya. Ihahabol ko na lang pagka may nakita siya. Doon sa O yun nga pala, magpa-public apology ako. May nag-message sa akin kagabi. Sino ba nag-message sa akin kagabi? Viewer ko, tropa natin, bago lang siya. When I say tropa natin, kapanalig natin, bago siya. Sabi nila, wag daw i-mock ang punto ng mga Bisaya. I'm so sorry po kung ito, bigyan ko lang ng pansin, hindi, maganda naman kasi itong criticism na to. May naman, may katuturan naman. Yung pusa ko may sakit eh. Kawawa naman yung pusa ko. Ba't sabi ko yung pusa, Oy, sa mga may gusto ng t-shirt na ganito, ganda, di ba? BTV. Message nyo po ako sa Bungot TV FB page. Ito, si Sir Chris Rex. Sabi niya sa akin,
bungo constructive criticism lang. Don't make fun of the Bisaya diction. Madalas ginagaya mo yung diction ng mga budol na ghost hunter. Oo, karamihan sa kanila taga Visayas Mindanao nakakabuisit. Understandable, nakaka-stress sila panoorin, but just avoid doing it sana. Marami ka ring sigurong supporters na taga doon, baka lang maka-offend. Taga NCR din ako nung kabataan ko, guilty din ako sa ganyan. Pero nung nakilala ko mga Bisaya and nakapunta ako doon sa ibang lugar, I learned to respect them even more noong Bisaya ang naging presidente. Yes, tama naman to, 'di ba? Naiintindihan ko naman, pero yung actually hindi naman ako aware na nang mamak ako eh. Pero kung may na-offend ako, mga I'm so sorry po, no. Ayoko magdahilan dahil kasalanan ko talaga. Pero hindi yung hindi yun yung ayun yung mga nagpi-PM sa akin, no. Ang dami nagsusumbong, 'di ba? May don't skip pa. Si Sir Chris Rex yung nag-PM sa akin. Yun nga, I'm so sorry po kung halimbawa kung may na-offend na Bisaya. Hindi ko naman hindi ko naman mean yun eh. Tsaka may nag-comment din sa akin na Bosher, bakit ko daw tinitira yung pagka-Bisaya? 'Di ba? Kung tutuusin nung lumaki ako, teacher ko Bisaya din. Mga kaibigan ko mga naging Bisaya din. 'Di ba? Naging classmate ko sa university, karamihan Bisaya din. 'Di ba? Actually, minsan nga may mga Bisaya na sila rin na nagiging ginagawa rin nilang katatawanan yung accent nila. Pero I get it, kung may na-offend man dun sa paggaya. Si Mr. Yossi kasi. Si Mr. Yossi yung yung pasimuno dyan eh. Hindi, joke lang. 'Di ba? Kung may na-offend man, I'm so sorry po. I'm so sorry. Pero hindi ako magsusorry kapag sinasabi kong budol yung idol nyo. Anyway, pagpatuloy tayo dito sa Oy, thank you sir. Ano name nito ni Sir? Sir Chris Rex. Thank you po sa constructive criticism. So pagpatuloy natin to, si Ma'am Ai Mizuno 1948 daw. 1948 yung timestamp dito sa video na to. Hirap na hirap ako dito. Kahit sino na lang pinatingnan ko dito sa video na to. Tingnan natin si Squeaky Pickles kung may makita. Ngayon ko lang finorward kasi kahapon masama ang pakiramdam eh. 'Di ba? So 1948, may tao daw sa ilalim ng ng lamesa. Pero hindi ko nakikita. Ito yun For just 1 peso and 13 centavos an hour, your aircon can go on and on and on. Kung gusto nyo tingnan nyo din, tulungan nyo ako. 'Di ba? Pero hindi ito yung main topic natin, Dito, ang title, The Black Lady House Day Exploration. Nakikita nyo ba? Kandila Lumutang. 'Di ba? Yan yung title. So, sa 1948 daw na timestamp, 'di ba? So, 1941 pa lang to. Pagdating sa 1948, may makikita daw na tao sa ilalim ng lamesa. Ako wala akong makita. Pero si Ma'am Lenny may nakikita, may tinuturo sa akin. Pero hindi ko ma-itsura naman, 1940. Paano naging lumipat yun dito? Putik to. Wala akong nakita. Kayo may nakita ba kayo? Sa ilalim ng lamesa daw eh. Wala wala. Nakita niyo yan mga idol. Yan talaga. May nakita ba kayo? I-bright natin yung gamma, tataasan natin. Kasi ako wala talaga ako nakita eh. Magiging honest naman ako kung talagang wala akong makita. Ayokong pilitin na may makita. 'Di ba? Taasan natin yung gamma, Tingnan natin kung merong lilitaw. Plasta. Yun dito. 1948 eh. Putik, paano naging lumipat yun dito? Putik to. Wala, sa ilalim ng lamesa. Mga idol, yan talaga ang plastada ng pagkaano ko. Ilagay ko ng kandila. Ayusin natin yung filter Bright. Kita nyo mga idol, ganito yun, di ba? Nakita nyo kanina. Pero, pagdilat ko mga idol, wala na. Ito mga idol, Yan
Bakit lumipat dito sa taas? Hayop tong mga elemento dito ah. Ano natin, ulitin natin ha. Yung kisame mga idol. Dito ah. Mga idol. Diba? Oh. Oh, tikto. Tama ha. Huh. Walang tao sa ilalim ng lamesa. Ano yan mga idol? Siguro, may tinuro sa akin si Ma'am Lenny dito eh. Design ng, ano yan? Ito? Yan ba? Ito? Design ng lamesa yan eh. Kita-kita. Hindi siya hindi siya tao. Sabi kasi ni Ma'am Lenny sa akin Ano yan kahapon, mga idol? ano daw yon? Braso daw ng bata. Dito. Hindi. Oh, tikto. Design ng lamesa yon oh. Design siya ng lamesa, hindi siya, Yan talaga. wala. I'm so sorry po, Ma'am Ai Mizuno. Wala po ako nakita talaga. Hindi, maliban na lang kung mali yung timestamp ko, pero sabi mo 1948 eh. However, dito tayo ngayon mag-focus do sa paglipad ng kandila. 'Di ba? Yung nagdasal siya dyan. Saan ba banda yun? Yung magsiset up si Reborn ng kandila. Ito. Dito, hindi ko naman nakita yung tali kasi sobrang potato quality ng camera eh. Tama ha, mga kababayan ko. Pag hindi mo kasi minanipulate yung color niyan, ang itsura niyan ganito. Sobrang dilim talaga ng kuha ni Reborn. Ganyan oh. Ganyan ang video ni Reborn kaya ginanyan ko para makita natin. So, panoorin natin to mga men ha. Kung anong gagawin niya dito. Sindi tayo. Anong kanila? Ito. Hindi nga ito mga idol. Pag-alay tayo sa kanila. Dito pa lang, may nakasetup ng tali to eh. Sa totoo lang, may nakasetup ng tali to eh. Ipapakita ko sa inyo ha. Wait lang ha. Alam mo kung paano ko nahalata na may nakasetup ng tali? Idol. Ito. Tama ha. Ulitin natin ha. Doon sa bago siya mag-start. Cellphone ito. Kanina. Sa papasok si Reborn dyan, pumasok si Reborn ano. Red flag number 1. Red flag number 1. Ito. Magsindi siguro tayo ng kandila mga idol. I-stand lang natin ito mga idol no. Kung napapansin nyo, nakahanda na agad yung yung garapon doon na lalagyan niya ng kandila. 'Di ba? Mga other exploration nila, may garapon na ba talaga na naka-standby diyan? Meron na ba talaga? Na naka-standby diyan na garapon? Kasi unusual eh. Red flag number 1. Bakit may garapon na agad diyan? 'Di ba? Set up to talaga eh. Pagpatuloy natin ha. Tayo ng kandila. I-stand lang natin yung cellphone nito mga idol. Dito na natin lapag sa sa baba. Hindi ako ng kandila ha. Sindi tayo. Usually, pag nagbablog si Reborn, lagi niyang dala-dala yung video. First person view. 'Di ba? Pero unusual ito, magsi-set up siya ng camera. So meaning, kada magsi-set up ng camera mga peking ghost hunter, may mangyayari diyan. May mangyayari diyan, men. Gusto niyo na ba ng t-shirt ko?
If gusto niyo ng t-shirt ko, pwede kayo mag-order sa Bungo TV FB page. PM nyo ko. Alam mo, matagal na to, pero ang ganda pa rin ng quality. Ang quality ng tatak niya, mga men, parang, alam mo yun sa SM, mga tribal, ganun ang quality ng tatak na ito. Kaya maganda siya. Yung mga nakabili na dyan sa akin ng t-shirt, comment kayo sa baba. Di ba hanggang ngayon, hindi ito yung dark transfer na talaga nagpo-promote eh. Hindi, kung gusto nyo lang naman. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Ano ang kanila? Ito. Hindi nga ito mga idol. Dito, mahuhuli nyo na dito. Pagmasdan nyo mabuti 'Di ba? Nasagi niya yung tali. 'Di ba? Kung tutuusin, stable yan. Bakit matutumba ng bigla yung yung garapon mo? Oh, nilagay niya yung garapon niya yan. Dapat balance na yan, men eh. Oh, natabig ng kamay niya yung tali. Kaya tumumba yung bote, tinan mo. Tinan mo yung kamay ni Reborn Oh, kamay ni Reborn. Point na niya yung tali. 'Di ba? Na sagi niya. Ngayon, hindi, baka mamaya kaluluwa 'yon. O kung kaluluwa 'yon, bakit hindi natakot si Reborn? 'Di ba? Dapat kung unusual 'yan biglang gumalaw yung pero wala lang kay Reborn eh. Pero pag konting kaluskus lang diyan, hindi pa verifiable, putig tiil, gumagano na 'yan, men eh. Pero pag masdan nyo dito, natabig niya yung garapon. Wala lang sa kanya. Hindi niya kino-considered as paranormal yon. Pero kung tutuusin, di ba dapat paranormal na yun eh. Napaka-balance niyang garapon na yan, biglang matutumba ng ganon. Dito nga, tinan mo kung saan niya kinuha. Diba? Ganyan din ang pagkakatayo ng garapon kung saan niya kinuha eh. Balance na balance dun, men eh, oh. Diba? Ngayon, nung kukunin niya na yung garapon. Hindi nga ito mga idol. Pag set up niyang ganyan, nasagi niya yung tali. Tumumba. Na kung tutuusin, dapat hindi tutumba yun eh. Dahil balance naman yung nandun yung equilibrium, di ba? Hindi, nagdududa ba kayo doon? Natabig niya yung tali eh. Kaya natumba yung O ngayon, itinayo niya uli, tumingin siya sa camera niya. Concern na concern siya sa makukuha ng camera eh. Ay. Kita ba mga idol? Chine-check ni Reborn nga kung kita. Kung magandang pagkakakuha. Kita ba yung tali? Ako ng kandila magsindi ako Kita ba yung mga tali? Sabi ko. Ba't nag-cut na kaya si Reborn, no? Ba't kailangan mag-cut ka at mag-zoom in? Nakakaduda yun Sige, kelompok ko kayo dyan. Ganyan ba magdasal? Pag nag-aalay ba kayo ng dasal, ganyan ba? Tsaka hindi ko naintindihan, ba't pupunta ka dyan para mag-alay ng dasal na ganyan? Ano yung purpose, di ba? Napaka-dumb kasi nung pinanggagalingan, nung motivation nyo, kung bakit ginagawa nyo isang bagay. Kaya nasisita kayo madalas eh. Di ba? Pero just imagine, pupunta ka dyan para magdasal. Tapos dyan sa paglalagyan mo pa, ang hindi ko maintindihan, maglalagay ka ng kandila, kailangan sa sahig pa. Hindi ka ba pwede maglagay ng kandila sa table man lang?
Katulad ng ginagawa ni Alicambo. Ba't kailangan dyan sa sahig pa? Anyway, bahala kayo, ano? Alis kayo mga masamang espiritu sa bahay na to. Hoy! Kasi hindi kayo karapat-dapat dito. Pagkali siya sa play. Alis kayo dito. Tignan mo yung attitude ng ano niya, ng kandila. 'Di ba? Halata mong hinihila pataas to men eh. Sa ngalan. Yung ano pagka ginaganon mo, yumuyugyug siya na ano. Dahil kung halimbawa, let's say pinapaluta nga yan, 'di ba pag nilift yan, ganyan lang oh. Diretso lift. Hindi yung gumaganon-ganon pa. Na talaga may tali, men. Jesus, alis kayo. Ba't para may cut na umakyat na agad doon sa taas? Tingnan mo ha. Andito pa lang, nasa may bandang bag niya pa lang yung kandila. Nung ni-resume na yung video, nandun na agad sa taas. May cut eh. Tapos may crop pa. Walang credibility itong video na to, men. Hoy. Oh. Doon tayo sa main event. Dito tayo sa main event. Hindi naman ito yung actual debunking na huli pero di kulong eh. 'Di ba? Ito naman nakita dito yung kasinungalingan ni Ma'am Aloha. Nakita dito ang kasinungalingan ni Ma'am Aloha. I'm so sorry nagsasabi po ako ng totoo. 'Di ba? Sinungaling si Ma'am Aloha. Patunayan natin sinungaling si Ma'am Aloha dito ha. Oh, dito sa video na to, ganito ha, para ganito ang gawin. Oy, si Zards pala nag-private ng video or nag-delete ng video si Zards. Yung yung binuking natin kagabi. Tingnan mo kung gaano ka guilty yung mga yon. Guilty, di ba? Pinrivate ni Zards, ikakat na ni Zards yon. Ganito ha, pag magsusumbong kayo sa akin, dapat dapat sa akin yung muna sinasabi. Huwag niyo i-comment doon. Diretso para ma-expose natin agad. I-PM nyo sa Bungo TV FB page. Huwag nyo i-comment doon. Kasi pagka nalaman nila yon, ipa-private agad. Katulad nung kay Reborn, di ba? Marami nakakita nung taong nagtatago. Wala, pin-private niya na yung video. Di ba? Hindi na ipakita yung video. So, dito tayo ngayon sa Ang title, Abandoned Lodge, hinila ang buhok, nakakatakot ang mangyayari. Yung paghila ng buhok, tingnan nga natin yan, yung paghila ng buhok. Pero may highlight dito na mas mas malupit eh. Diba? Pero tingnan nga natin yung kung madidebunk natin paghila ng buhok. Kasi dito sa video na to, once na nahuli na nameke ka dito, lahat ito ng content niyan peke na. So dito panoorin natin mga kababayan ko. Fruities with immune-boosting nutrients. Hinila yung buhok. Doon muna tayo sa hinilang buhok. Diba? Wag na muna yung wag na muna yung 2-in-1. wag na muna yung ating huli pero di kulong. Gumagalaw yan ha. So ito yan yung hinila yung buhok. Bro. At talaga nakatayo lang si Ma'am Sheila doon. Tingnan nga natin yung eksena na yun. Yung hinila yung buhok. O, ito. Dito sa banda na to. Mamaya na yung huli pero di kulong ha. Intro kasi yun eh. Dito sa part na to nag-start. So dyan, nangyayari habang nakapaling yung camera kung saan-saan, siniset up na si Ma'am Sheila doon.
Talagang hindi gumagalaw si Ma'am Sheila doon, ano? Bro, bro! Bro, bro! Yung... Nakakapagtaka doon, saka lang inilawan nung nabitawan. Wala. Yung buhok. Yung buhok ni Sheila parang hinila, bro. You're next. Wala. You're next, no? Hinila yung buhok mo. Wala na yan. Wala na credibility yan. Doon tayo sa umpisa. May hindi bang... Hindi, anong tingin nyo doon? Doon sa hinila ang buhok. Diba? Parang partially tinali yun, ano? Paghila, kumawala yung tali. Biglang, umano. Anyway, no? Hindi, sabihin na natin totoo. Sige, paranormal na. Wala na akong pakialam dyan. Mas focus ako dun sa nahuli pero di kulong eh. Dito, ano? Sa intro tayo, mga men. Salamat kay, ano ha? Doon sa nito, sino ba yung wait lang ha? Kailangan ma-shoutout ko yung ano eh. Ang mga nakakahuli nito, mga ano nyo eh. Mga supporters nyo men eh. Hindi naman ako nakakahuli nito eh. Ang nakahuli nito ay si Sir Jesse Calibho. 'Di ba? Si Sir Jesse Calibho yung nag-tip sa akin. Dati yung ano to, actually kahit yan viewer nyo pa rin to eh. 'Di ba? Pero mas natutuwa sila na ini-expose dito. Ayan. Nakita ko na. Hindi, sa bagay na-mention ko na yung name ni Sir Jesse Calibho eh. 'Di ba? Ito na yung ano. Ito. Play na natin to mga men ha. So ito yung video. Gagamit tayo mga idol ngayon ng equipment mga idol, no? Yan, oh. Ayan, si Aloha. Si Aloha at saka si Kuya Red. Ayan, oh. So apat sila dyan, si Kuya Red, Aloha, tapos si Ma'am Sheila. Kukunin muna natin yung cellphone mga idol, gagamit tayo. Sinungaling si Ma'am Aloha dito eh. Oh. Sorry Ma'am Aloha, talaga sinungaling ka dito sa part na to. Wag po kayo magagalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo na sinungaling ka. Mamaya malalaman natin kung bakit sinungaling si Ma'am Aloha. Wow. Sheila. Yung pinto, Sheila. So, kasama niya si Ma'am Sheila. Kaya niya nasasabi, Sheila, ano. Kasi napanood ko yung intro nito eh. Nagpakilala sila eh. Aloha Ghost TV. Then si Ma'am Sheila, ayan o, di ba? Pinakita naman si Ma'am Sheila eh. Nakasama nila. So, dito tayo mag-start doon sa kung saan tayo natigil. Papasok sila dyan, ano? Sabay-sabay tayo ha. Huli pero di kulong. Huli pero di kulong. Di ba? Yan mga idol. Huli pero di kulong. Nakita nyo? Nakita nyo yun mga kababayan ko? Yung huli pero di kulong. Press 1. Sabi sa inyo eh, mag-iingat kayo eh. Sheila. Press 1. Nakita nyo ba yung huli pero di kulong? Gumagalaw sila. Huli pero di kulong. Yan ang sinasabi ko eh, kahit na anong gawin nyo, 'di ba? Hangga't hindi nyo inaamin, may masisita at masisita sa inyo. 'Di ba? Nagiging reckless na kayo eh. Kaya halimbawa kung magpa-publish kayo ng video, silipin nyo kasingit-singita ng video nyo para hindi nasisilip. Hindi ako nakakasilip niyan, mga audience nyo din. Hindi ko naman pinapanood yung video nyo na ganyan eh, na makakahanap ako ng ganyan. Actually,
siguro nanonood ako sa video nyo pag wala lang ako magawa, may gusto lang ako reakan. Pero 90% ng mga huli pero di kulong videos ko nanggagaling sa mga audience nyo. Katulad ni Ma'am Hilda, di ba? Yung kay Kuya Red, yung may tali, yung kaninang video. Di ba? Galing sa supporters nyo dati yun eh. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Mga mismong supporters nyo na nagbubuking sa inyo? Nakakahiya, di ba? Oh. Pagpatuloy natin. Kahit pa sabihin mo na kahit pa sabihin mo na gumagalaw yan at hindi ko ma-debunk yan, pero nahuli ka pa rin, pero di ka kulong. Meron kaming dala-dala dito na pwede kayong magsalita. Gusto nyo na malaman yung huli pero di kulong moment? I-rewind na natin ha. Tingnan nyo yung sabay-sabay tayo huli pero di kulong Tingnan nyo yung ibabaw ng counter. Di ba? Tuturo ko ng cursor ko. Sabay-sabay tayo, huli pero di kulong. Yan mga idol. Diba? Sa ibabaw nito, yun nakikita nyo ba? Naituturo ko ba? Ibabaw nito yun. Yung binivideohan mismo ni Ma'am Sheila, ni Ma'am Aloha. Diba? Yung binivideohan mismo ni Ma'am Aloha, ibabaw na yan. Tingnan nyo. Ayun may ulo. Huli, pero di kulong. Rewind natin, di ba? Huli, pero di kulong. May ulo Kaninong ulo yan na nagtatago? Saktong may gumagalaw pa dyan, Di ba? Baka mamaya duwende yan o tiyanak. Yung ulo na yan. Ito, yan. Yung ulo na yan. I-rewind nga natin yan, men. Diba? Gusto kong makita yung Ay, naku, Diyos ko, Reborn. Ikaw ang magpapabagsak sa grupo nyo. Diba? Tingnan nyo. Ayun naglalakad yung ulo. Huli, pero di kulong. Diba? So, ito yon. Paano naman naging sinungaling si Ma'am Aloha dyan? Punta tayo sa video ni Ma'am Aloha muna. Para makita natin kung paano naging sinungaling si Ma'am Aloha. Aloha Ghost Adventure. Dito sa part na to, ito. Ito yung mag-ina na kaluluwa sa abandoned bar. Ito yung title nung video ni Ma'am Aloha, no? So, panoorin naman natin tong anggulo ni Ma'am Aloha. Diba? Mahuhuli kayo. Pagka sa kakasinungaling nyo, men. Diba? Oy, bati tayo Ma'am Aloha, pero dito sa part na to sinungaling ka. Diba? Ngayon sa isang abandoned bar kung saan ay may namatay dito at ni-rape na babae. Puntahan natin, kakausapin natin gamit ang ating mga equipment at kagandahan nito ay hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Kuya Red, Ghost Adventure, Reborn Adventure, Sheila, Ghost 21. Ganda ng niya, ng boses ni Ma'am Aloha, pag sinasabi niya yung mga So ayan mga idol, samahan nyo kami ngayong gabi na i-explore itong abandoned bar. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel, Aloha Ghost Adventure. Huwag din natin kalimutan yung mga kasama natin. Suportahan po natin yung mga channel nila. At huwag na natin to patatagalin pa. Tara na. So, ayan guys, abandoned bar. So ito yung scenario, papasok sila dun sa same ito, i-track down natin Hindi lang Ito yung scenario na yan. Yung papasok sila sa pinto. Diba? Yan, papasok sila sa pinto. Ayan si Kuya Red, Parehas kami ng jacket ni Kuya Red, Adidas na red. Anyway. Ito yan. Yung pintong abandoned bar mga idol. May mga private room. Ito siya. Dito sa, si Ma'am Aloha to, yung
Ito, yung nasa likod ni Kuya Red. So, papasok sila. Dito naman yung camera ni Ma'am Aloha. Masyadong malakas yung At may nirape daw dito. ninja. May nirape dito, Han. Wow! Oh, Yan ang pinto, bro. yung pinto. Putik tiil. Sila. Papasok sila dyan, ha? Sakitan, ha? Maganda kasi ang anggulo ni Ma'am Aloha, makikita yung yung ulo na nagtatago 'di ba? Siyempre yan po ha. Wala. Kagaya dati, bro. Papasok sila Ma'am Aloha diyan. Walang sakitan, ha? Kaibigan tayo. Kayo manakit ha. Tama ha? Yan mga idol, pagpasok ko, bigla na lang namatay ang camera ko. Namatay daw yung camera niya. What do you mean namatay? 'Di ba? Buti na lang nakita ko kaagad na hindi pala naka-record. So, ano ba, namatay o hindi naka-record? Bigla nagganyan na si Ma'am Aloha, then after nyan, 'di ba? After nyan, bigla nag-ship na, nag-cut na. Kinat ni Ma'am Aloha yung may nakita na ulo. Kasi sa kanya, kitang-kita yun eh. Siya yung nauuna kasi kay Reborn eh. Kung mapapanood nyo dito, papasok sila dyan, di ba? Idol, no? Makikita nyo yung ulo na nagtatago doon. Kita. Ito yung video ni Reborn. Yan oh, makikita mo si Ma'am Aloha, siya yung nauuna, siya yung makakakita ng ulo. Tapos nandito yung ulo, di ba? Tinutukan kasi ni Ma'am Aloha yan eh. Oh. Ang nangyari kasi dito sa part na to, kung i-zoom natin to mga men, nakafocus lang kasi si Ma'am Aloha dun sa dun sa nagpaparamdam na na cabinet na bumubukas. Di ba? Dito sa video niya, diyan siya nakafocus kasi hindi niya napapansin yung ulo na tumatakbo. Kasi kung titingnan mo, na-capture din kay Ma'am Aloha yung ulo eh. Di ba? Pagpasok dyan, tingnan nyo sa camera ni Ma'am Aloha. Ayun o, di ba? May ulo. Nakaka-capture sa camera niya yung ulo. Eh kaya lang, habang binivideo ni Ma'am Aloha yan, nakapokus siya dito sa gumagalaw. Yan o. Nakita, ang ginawa ni Ma'am Aloha, at saka dito, makikita nyo dito. Ang sabi niya dito ha, ang sabi dito ni Ma'am Aloha, kung paano siya naging sinungaling, dali lang ha. Yan mga idol, papasok ko, bigla na lang namatay daw ang camera niya. Buti na lang nakita ko kagad na hindi pala naka-record. Siguro, ang ibig niya sabihin, namatay yung pagkaka-record ng camera niya. Then, nakita niya agad na hindi pala naka-record. So, siguro, nagre-record Kasi nakita naman dito sa video na to, pumasok siya na naka-record. Diba? Papasok siya dyan. Biglang sa tagpong to, parang sinabi niya siguro, namatay yung pagkaka-record. Yun ang ibig niya siguro sabihin. Dahil obviously, hindi namatay yung camera niya eh. Nakita naman natin sa camera ni Reborn na gumagana yung camera niya. O, camera ni Ma'am Aloha to eh. Ngayon ang tanong, buti na lang nakita ko kagad na hindi daw naka-record, sabi ni Ma'am Aloha. Ito sabi sa channel ni Ma'am Aloha hindi ako nag-invento nito. Si Ma'am Aloha mismo nagsabi na hindi daw naka-record ang camera niya. Oh, ang tanong, hindi ba talaga naka-record? Eh bakit nakalagay dito sa camera mo na to? May stop tsaka pause na. Nagre-record na yan, men. Di ba? Nagre-record na yan. Kasi kung hindi pa naka-record yan, may record button pa dyan. Tingnan mo ha, wala naman nakikitang namatay yung camera mo dyan eh. Dito sa ni Reborn eh. Nire-record mo yan, kinat mo lang kasi may nahuli. Oh, papasok si Reborn dyan, si Ma'am Aloha to eh. Oh, nakikita niya, yung camera mo, nagre-record yung camera mo. Hindi namatay ang camera mo, ma'am. Navivideohan mo eh. Oh, malinaw na malinaw. Oh, tinan mo yung settings. Oh, may stop tsaka pause nga eh. Lilitaw lang yung stop at pause na yan kung kung nagre-record ka na. Ayan oh, may stop at pause eh.
Bakit may boto ng stop at pause yan kung hindi ka nagre-record? Nagigets nyo ba mga men? Nakuna ni Ma'am Sheila. Nakuha ni Ma'am Sheila pati yung ulo, mas malinaw yung ulo sa kanya, kaya lang si Reborn, hindi kinat ni Reborn. Nakita naman natin, di ba? Magluluto? Ano, convinced ba kayo na nagre-record si Ma'am Aloha? Ba't sinabi ni Ma'am Aloha na na hindi daw naka-record? Ayan na, naka-record, linaw-linaw, stop at pause yung yung button eh. Dahil kung hindi naka-record yan, ganito mga men, papaliwanag ko sa inyo. Tingin muna kayo sa akin. I-video, gagawin ko ng video itong sarili ko dito. Diba? So makikita nyo dito, ito yung video, hindi pa ako nagre-record ng video nito ha. Pero kung makikita nyo, red button to, record button nandyan, Ngayon, pipindutin ko yung record button. Pag nagre-record na ako, anong lilitaw? Stop, tsaka pause. Diba? Nagkakaroon ng stop, tsaka pause. Kasi nga nagre-record ako eh. Kaya pag pinlay ko yan, naka-record yan, Stop, tsaka pause. Diba? Nagkakaroon ng stop, tsaka pause. Kasi nga nagre-record ako eh. Diba? So, naintindihan nyo na. Kaya may stop at pause. Kaya pag tiningnan mo tong ni camera ni Ma'am Aloha, may stop at pause dyan. Kasi nga nagre-record si Ma'am Aloha niyan eh. Oh. Ang linaw-linaw ng stop at pause nyo. O, nilapitan pa ni Reborn. O, di mas malinaw? Stop tsaka pause. Ang square, di ba? Stop yan. Tapos pause. Sinungaling si Ma'am Aloha o hindi na nag-stop daw, nakita niya daw na stop daw yung recording. Nagre-record ka niyan, Ma'am Aloha. Nakikita naman sa video eh. Sheila, gumagalaw sila Anong gagawin natin? Sabihin niyo kung mali ako. Sheila. Huli ba sila o hindi kulong? Ngayon kayo nang bahala dyan, ang mga katanungan dito, totoo ba na may nahuli? Meron, di ba? Yung ulo, nagtatago. Pangalawa, di ba? Sinungaling si Ma'am Aloha o hindi? Kayo na sumagot. Ako, para sa akin, sinungaling si Ma'am Aloha. Pinakita ko naman sa inyo yung evidence eh. Sabi niya, namatay daw yung camera niya at nag-stop daw yung recording. Hindi naman nag-stop yung recording eh. Talagang pinutol niya lang yung part na yon kasi nga may nahuli. Anyway, bahala kayo dyan mga kababayan. Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Good night.